So, nung nakaraang linggo, tinalakay natin yung regeneration. At marami tayong natutunan nung nakaraang linggo. Ngayon tutuloy natin to kasi napakagandang topic ito at dapat lahat ng anak ng Diyos fully naiintindihan niya ito. Kasi ngayon, uulitin ko po, no, ano po ibig sabihin ng regeneration? Ito po yung tinatawag natin na ah, new birth natin sa Panginoon. New birth. So, ipinanganak ulit tayo sa ikalawang pagkakataon. And this time, ang nagluwal sa atin ay hindi yung ating mga parents, no? Kundi ang Panginoon. Ang tawag nga sa atin is born from above or rebirth. At ito ay tinatawag din sa may Bible na spiritual birth. At sa mas malalim pang mga katuruan, ito ay recreation o yung ating pong tinatawag na spiritual resurrection. Dito actually tayo nag-start, and this is very vital sa ating panampalatayang Kristiyano. Marami sa panahon natin ngayon na ah, naging very limited na lang yung kanilang knowledge about regeneration. Yung sa salitang born again. Ah, Medyo pag tinanong mo yung mga Kristiyano, ano ba ibig sabihin ng born again? Hindi na nila alam. Ang nangyari, ang mas worse pa na nangyari sa panahon natin ngayon, ang born again ay naging parang isang sekta na lang ngayon. So, hindi po ganun yun, ano? Ito po ay trabaho ng Diyos sa buhay natin. Dito, kasi pinag-uusapan natin dito yung panibagong kapanganakan or regeneration. Ah, Ito ay spiritual birth na kung papaano kang ipinanganak, kung papaano kang ipinanganak sa lupa ng iyong magulang, ito yung tinatawag na physical birth at kinakailangan din natin na ipanganak tayo sa ikalawang pagkakataon. Ngayon, this is very ito yung necessity. Kasi kung wala ito, kapatid, hindi ka kailanman magiging bahagi ng kingdom of God. Pangalawa, kailanman ay hindi ka tatanggapin ng Diyos bilang kanyang anak. Kaya nga, tinatawag tayong anak ng Diyos. So, pag sinabing anak, alam naman natin may ano yan may process. Dito pag tinawag ka na anak ka ni ganito, so ibig sabihin yung magulang mo, iniluwal ka ng magulang mo. So ngayon, this is very napaka-importante nitong ating pag-uusapan. Ngayon, ito po ay mas magandang makikita natin sa kwento ng John chapter 3. Okay. So, uh, one night, in-approach ng isang Pharisee ang Panginoong Yesus. Ang pangalan ng Pharisee nito ay si Nicodemus. Ito po ay isang tao na mataas ang katungkulan nito sa larangan ng Pharisee. Alam naman natin yung mga Pharisee, ano yan eh? Yan yung mga ruling party. Yan yung mga nakaupo kumbaga sa atin, sa mga Senate, sa Congress. Sila yan, matataas na mga tao ito. So, very powerful to. Pero halos lahat ng mga Pharisees ay antagonist kay Jesus Christ. They don't believe na si Jesus Christ ay galing sa langit. Ang alam nila dyan, impostor. Pero kakaiba si Nicodemus. Honest siya sa kanyang puso kasi sabi niya, nakikita niya yung mga teachings niya, nakikita niya yung kanyang mga ginagawa. Wala siyang ginagawang masama. So isang question 'yun para sa kanya na bakit siya kinamumuhian ng kanyang mga colleague, no, ng mga kapwa niyang Pariseo. Samantalang ang gaganda ng tinuturo at talagang makatotohanan at saka biblical, kaya lang hindi lang nila ma-identify yung kanyang mga sinasabi. Ngayon, actually ang pakay talaga ni Nicodemus ay magtanong patungkol sa ine-expect nilang re-establishment ng bayang Israel. Kasi ganito po yan, no? Nung time na to, sila ay nasa ilalim ng Roman Empire. At sunod-sunod po kasing imperya no, na umalipin sa Israel. Una, yung
Babylonian Empire. Alam natin yan historically. And then ang sumunod niyan yung Medo-Persia. And then pangatlo niyan yung Greece Empire. And then ito na yung pang-apat yung Roman Empire. So napakahabang panahon na sila alipin, pasalin-salin ng ibang mga empire. So ngayon, desire nila kasi ang Israel dati silang namumuhay na sila yung above sa lahat ng nations. Kasi iyon yung pangako ng Panginoon. Kaya lang dahil nga sa kanilang perpetual backsliding, unti-unti silang binibigay ng Diyos as punishment sa kanila, unti-unti silang ibinibigay ng Diyos sa mga enemy para kastiguhin niya yung kanyang sariling bayan sa pamamagitan ng mga bansang ito na mga pagano. So ngayon, ang desire ng Israel ay yung makalaya sa rule ng banyaga. So ngayon, alam nila na merong sa propesiya nila na merong darating na Mesiya. Kasi nakasulat yan all over the scripture sa Old Testament, yung pangako na yun na darating yan. So, ang tanong niya ni Nicodemus sa Panginoong Yesus nung gabing iyon, kailan? Kailan muling maitatag yung kaharian ng Diyos? Actually, nag-introduction pa lang siya. Siyempre, ang Panginoong Yesus, alam niya naman kung ano yung, alam niya na kung ano yung nasa mind ng tao, no? Nababasa niya. Kasi, ano siya, all-knowing siya. Ngayon, bigla siyang sinansala ng Panginoong Yesus and then dinirekta ng Panginoong Yesus yung sagot. So, ibig sabihin, kayo naghihintay kayo ng kingdom. Pero yung kingdom na ini-expect ninyo ay maling-mali sa inyong expectation. Malayong malayo sa inyong mga akala. Kasi ganito yung statement ng Panginoong Yesus sa may verse 3. Sabi niya, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." So ibig sabihin, in order for man to enter yung kingdom na ine-expect nila, na ay kinakailangan mula silang ma-born again. At ito ay isang malaking question mark para sa mga Israelita. Kasi sila, ang alam nila, people of God sila eh. Ang alam nila, children of Abraham sila. Ang alam nila sila yung heirs ng mga pangako ng Panginoon. Pero hindi nila alam na sila ay mga backslidden. Bagamat sila ay religious, bagamat sila ay galing kay Abraham, pero nakita naman natin sa yung mga katotohanan inihayag din ng mga apostol na hindi pala lahat ng Israel ay totoong Israel. Kung hindi yung mga nananampalataya lang. Okay? So ngayon, unang-una, sabi ng Panginoong Yesus, kinakailangan kang uling ipanganak na mag-uli. So litong-lito rito si Nicodemus, paano yun? Ipapanganak, akala niya nga literal eh. Ipapanganak ka ba muli sa ano mo, sa magulang mo? Sabi niya gano'n. And then sabi ni ng Panginoong Hesus, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God." So maliban daw na ikaw ay ipanganak sa tubig at sa espiritu. So napansin ninyo yung dalawang statement ng Panginoong Yesus sa may verse 3 and verse 5 ay medyo merong pagkakaiba. Yung una, kinakailangan mong ma-born again para makita mo in order for us to see the kingdom of God. Sa ikalawang statement ng Panginoon, ang pinag-uusapan nito ay yung papaano ka papasok. Kinakailangang ipanganak ka sa tubig at sa espiritu in order for us to enter. So dalawang estado yun na kinakailangang daanan ng lahat para lamang siya ay mapabilang sa pinagaharian ng Diyos, para lamang siya ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. At ito rin yung process, mga kapatid, kung saan ka i-adapt ng Diyos bilang kanyang anak. Tatandaan po natin, mga kapatid, ang katotohanan, nung tayo po'y wala pa sa Panginoon, tayo ay mga anak ng dyablo. Yan po yung, hindi po ako nagsabi niyan, ang Panginoong Hesus mismo. Lahat tayo, yung ginagawa natin ay lahat yon in contrary sa kalooban ng Diyos. Ginagawa natin yung
ayaw ng Panginoon, yung kinapupuotan ng Diyos, yung ipinagbabawal niya, yun yung ating buhay. So kaya nga by nature sabi nga ni Apostle Paul na tayo ay enemy ng Diyos. Ang tawag sa atin ay children of wrath. Ang tawag sa atin ay uh, uh, children of disobedience. So ganun tayo. Ganun ang nature natin. We always disobey. Ayaw nating magpasakop sa rule of God. Ngayon, and yet we are very religious. Hindi napansin sa mga tao. Ang buong akala nila sa Panginoon sila. Pero hindi nila alam na ang ginagawa nila ay direct contrast doon sa kalooban ng Diyos. Hindi nila alam na kinapuputan sila ng Panginoon. Hindi nila alam, it is not acceptable for them to know that they were children of the devil. Di ba? So, naunawaan na lang natin yung mga kapatid nung nagpakilala na ang Diyos sa atin, nung naborn again na lang tayo eh. Ganun pala ang nating kalagayan. So ngayon, ngayon, ang unang-unang ginawa ng Panginoon sa atin ay, kasi nga, isipin mo, patay. Paano mo mauunawaan ng kingdom of God? Patay nga tayo spiritually. Alam niyo ba kung paano tayo i-describe sa may Bible? Tayo yung bulag, tayo yung pilay, tayo yung bingi, tayo yung pipi, tayo yung lahat. Patay, bulag, pipi, bingi, paralytic, tayo lahat yun. No? Picture natin yun. Picture natin yun. So, ganun tayo. Wala tayong kakayanan na hanapin ang Diyos. Wala tayong kakayanan na lumapit sa Diyos by ourselves. Maliban na ang Diyos ang gumawa nun para sa atin. So, lahat ng ito patungkol sa ating kaligtasan ay inisyatiba ng Diyos. Wala tayong contribution dito, kapatid. Okay, mamaya mas magaganda yung mga examples natin na bibigay, ano? So binabalikan lang po natin yung initial argument nila. Papaano na-introduce for the very first time itong idea ng born again o yung tinatawag na regeneration. So it is necessary. And then yung ikalawang statement ng Panginoon sa may verse 5, ito yung breakdown. So, ang unang-unang gagawin ng Panginoon para makita mo yung kanyang kaharian, ikikwiken ka ng Holy Spirit. Kasi unless na ikwiken ka, hindi ka magkakaroon ng drive na manalig, magsisi, wala kang uumpisan actually. So, si God ang nag-start nun sa atin. He gave us the ability, para bang dati kang bulag and then you see partly. Ganun ano? Dati ang puso mo hindi na tumitibok, parang bato na, and then tumibok siya partly para lang makita mo yung kingdom of God. Iyon po yun, sinasabi na unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. And then yung ikalawa, eto na, para ikaw talaga ay ganapan ng makapasok talaga doon. So si God din magbibigay sa iyo ng lahat, isusupply niya rin ng lahat sa iyo para maging ganap ka na maging kabilang na sa kanyang kaharian. Okay, ito na yung ikalawang stage, yung ikaw ay ipapanganak na sa tubig at saka sa espiritu. Ibig sabihin yan mga kapatid, hindi nyo napansin yung born of water ay simbol yan ng baptism. Sa baptism kasi, pag nilubog ang tao sa tubig, ito ay nangangahulugan ng ikaw ay namatay. Yung iyong association sa simple na katawan ay namatay at inilibing doon sa tubig. Kasi ang tubig ay siya po ay picture or shadow ng death. Naalala nyo doon sa may Genesis, hindi po ba? Nung baha ang ginamit ng Panginoon para gunawin ng unang daigdig. So yung tayo ay hinango ng Panginoong Diyos doon. Ano? Parang sila Noah, para silang nabaptize noon eh. And then, tayo rin ganun din, ano? Kinakailangan tayong ilubog sa tubig o sa mas magandang terminology, yung kinakailangan tayong mamatay at ilibing. Yan. So, yung baptism ay symbol siya, yung paglubog mo sa tubig na ganon, ay symbol siya ng iyong kamatayan.
Sino yung namatay? Yung dating ikaw. Yung dating katawan mo na makasalanan, yung dating katawan mo na isinumpa, yung dating mong katawan, katauhan na in rebellion against God. Kasi yung luma nating pagkatao ay beyond repair. Wala na siyang lunas, sabi nga ni Jeremiah, no? Wala na siyang cure. Kasi nga, grabe na yung kabulukan niya. So kinakailangan na bigyan na tayo ng Panginoon ng bagong katauhan. Kaya nga kinakailangan ipanganak, ano? Hindi yung ire-repair yung luma mong pagkatao. Wala nang magagawa yan kasi ang alam na lang niya yung dati nating pagkatao, puro gumawa ng kasalanan. So kaya nga ang ginawa ng Panginoong Hesus, ito ay miracle. It is the first miracle we ever experience in God. Yung ikaw ay ipanganak na muli. Kasi patay ka, bubuhayin ka eh. Para lamang ikaw ay maging anak ng Diyos. Nakita nyo kung gaano to ka-importante. Napakaraming mga tao ang nagkiklaim na anak sila ng Diyos pero hindi sila dumaan sa proseso ng regeneration. Tatandaan nyo po yan. Yung mga dumaan lang sa process na ito, yung ipinanganak lang ng Espiritu Santo, yung inilibing yung luma nilang pagkatao, sila lang ang magkakaroon ng panibagong buhay. Kaya nga ang tawag sa atin, etong buhay na meron na tayo ngayon ay resurrected life. Nag-resurrect tayo from the dead. Kasi nga patay nga tayo eh. So nabuhay ka. Kung dati, partly ka lang nakakita, partly lang yung puso mo tumutibok. Ngayon, totally pinalaya ng Panginoon, winasak ng Diyos yung puso natin na bato, pinalitan talaga ng Diyos ng brand new heart. Mamaya makikita niyo sa scripture. Brand new heart. Hindi yung ni-repair lang yung luma mong puso. Bagong puso ang binigay ng Panginoong Yesus. Bagong espiritu, brand new. Kaya nga, ang born again, mga kapatid, this is the new beginning para sa ating lahat. Kasi kung wala itong process na to, wala tayong uumpisahan. Ganito ang starting ng isang tao sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ang kingdom of God ay hindi political realm na tulad ng inaakala ng mga Hudyo. Ang kingdom of God ay makalangit. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos na sa langit ay muling magro-rule sa lupa sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang. Okay? So ngayon, ipagpatuloy po natin. Kaya nga tayo, dito nag-start yung tinatawag nating citizenship ng kanyang kingdom. Naging citizen tayo ng kingdom ng Diyos, naging anak tayo ng Diyos kasi iniluwal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu dahil sa Panginoong Yesus. Inadapt tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. We are legally adopted by God. Kaya nga, ang another symbol ng tubig ay yung washing. Di ba? Bukod sa ikaw ay inilibing sa tubig, namatay ka, and then ikaw ay nahugasan. Pagbangon mong ganun, para kang newly bathed, no? Parang newborn babe. Ganon, ano, ang ating yan po yung mga picture ng neto pong tinatawag na born again or regeneration. Ngayon, kaya nga gulat na gulat talaga si Nicodemus. Hindi niya talaga ito maintindihan. Kaya nga sa maikling salita, sinamarize ng Panginoong Yesus, huwag ka nang magtaka, Nicodemus. You must be born again kahit ikaw ay isang Pariseyo, kahit ikaw ay Israelita na, kahit na sabihin mong anak ka ni Abraham, kahit na sabihin mong nakatira ka dito sa Israel, walang bearing lahat 'yan. You will remain disconnected sa Diyos maliban na ikaw ay panganak ng Panginoon. Okay? So ganun ka-importante itong ating pinag-uusapan. Okay. All must be born again.
Kung gusto mong maging anak ng Diyos, you must be born again. Walang silbi yung iyong mga achievements sa mundong ito. Wala yang maitutulong para ikaw ay makarating sa langit. Only God can do itong mga bagay na ito. Siya lang. Okay? Kaya nga, importante yung pananalig sa Panginoong Yesus. Yun lang ang requirement. At yung even that faith, no, na para manalig tayo sa Panginoong Yesus ay galing din sa Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoong Yesus sa may John chapter 6, maliban na ang Ama ang magdala sa atin sa kanyang anak, hindi tayo makakalapit kay Jesus. Isipin mo yun, no? Lahat talaga, trabaho ng Diyos talaga, no? Kasi talaga walang kakayanan ng tao. Walang kakayanan ng tao na lumapit sa Diyos. Si God ang nag-decide kung bakit ka naging anak ng Diyos, pero idadaan ka muna ng Ama sa kanyang anak. Yung matuto kang manalig sa kanyang anak. Doon ka mag-start. And then, saka ka ngayon i-adapt ng Panginoon. Pag nanalig ka sa anak, and then, ayan na, ang trabaho naman ng banal na espiritu, lahat ng benefits ng finished work ni Christ sa cross ay i-apply naman ito sa atin. So yan na yung trabaho ng Holy Spirit sa atin. Actually, yung quickening na pinag-uusapan natin kanina, yung quickening of the Spirit ay trabaho ng Espiritu Santo. Okay? Kaya nga sabi kayo na, born by water and Spirit. Yan na yan. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo na ay nag-i-start na siya na hanggang sa ikaw ay maiprepare. Ang trabaho ng Holy Spirit ay from the moment na ikaw ay na-born again, hanggang sa ikaw ay maging ganap na sa paglapit na sa Panginoon. Sanctification, mahaba-haba pa tong ating discussion. Okay, so ngayon, kaya nga, ito yung tanong sa may Job Who can bring who can bring a clean thing out of unclean? Kasi that is very impossible, ano? Yung isang tao na tulad natin na wala ng pag-asa, talagang totoo yun Ang tao by no means wala na siyang, he is totally hopeless. Wala siyang claim kay God kasi nga, actually na forfeit na natin lahat ng claims natin. Kasi nga nagrebelde tayo sa Diyos. Okay? At wala na, by ourselves, hindi na natin kayang baguhin pa o linisin yung ating sarili para lamang tayo makaharap sa Diyos. Doon nga sa may Psalms ay isinulat yung yung mga requirements. Sino daw ang makakalapit sa Diyos? Sino makakalapit sa kanyang holy mountain? Ang unang-unang requirement, he who has a clean heart. Sino yun? Sinong tao ang nabubuhay sa balat ng lupa mula noon hanggang ngayon, buhat ng nilalang ang daigdig na mayroong pure heart? Wala. Kasi lahat tayo ay corrupted by sin. Lahat. Pati yung ating morality is corrupted by sin. Lahat, pati yung ating mga virtue, morality, pati yung lahat ng goodness natin, yung mga good deeds natin, lahat yan ay tainted by sin. Okay? So, na-fractured tayo masyado ng kasalanan. Na-damage tayo ng masyado nito. Kaya nga, yun yung isang tanong dyan. Meron bang mabuting bagay na maidudulot pa sa atin? Wala. Maliban na ang Diyos ang gumawa nito para sa atin. Maliban na ang Diyos ang maglinis sa atin. Isa pang ang katanungan dyan sa Jeremiah kaya bang baguhin ng leopard ang kanyang skin? O yung Ethiopian, kaya niya bang paputiin yung ang kanyang kutis? So it is an impossibility. A total impossibility on the part of man. Pero with God, nothing is impossible. Okay? So, sabi nga dito sa may discussion, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So, kasi nga nagtatanong nga si Nicodemus, paano ito? Paano yung born again? Paano yung regeneration? Hindi niya maintindihan ito.
So pinaliwanag ng Panginoong Yesus, huwag kang malito, Nicodemus. Ang ipinanganak sa flesh, talagang flesh yan. Anong ibig sabihin? Kasi alam nyo mga kapatid, ang tao ay slave siya ng kasalanan. Anumang gawin niya, hindi niya kayang kumawala sa pagkakaalipin niya sa kasalanan. Part na ng kanyang being mula pa nung bata siya, sinful na siya. Obserbahan nyo na lang yung mga bata ha. Siguro naman kayo kung may mga anak kayo. Tignan ninyo. Pag nag-i-start pa lang siya na maglakad, nag-i-start pa lang siya habang lumalaki siya, kitang-kita mo yung nature of sin sa kanya. Kahit na Kristiyano kayo. Kitang-kita mo. Yung bata may stubbornness, kahit bata pa yan, kahit natuturuan mo yan sa Panginoon, meron yan nandoon eh. Kasi nga, dito sa sinful flesh natin, ano to eh, talagang ano siya, sabi nga ni Apostle Paul, ano eh, sold out to bondage to sin. Wala na, given na tayo sa kasalanan. Every faculty of our being talagang infected na by sin. Pati yung pag-exercise natin ng authority, infected by sin. Lahat ng ating being, talagang ano na siya. So kinakailangan talaga niya ng ano, hindi lamang overhaul, hindi total overhaul ang kailangan natin. A fresh start, yung talagang renewal. 'Di ba? 'Yun ang kailangan. Yung tinatawag nating drastic change. Kaya lang hindi natin kaya 'yun. Ang Diyos lang makagawa nun. Kaya nga sabi niya, ang ipinanganak sa fresh flesh yan. Kunyari ikaw sa ano natin no na pinanganak ka ng nanay mo, so bata ka pa lamang, taglay-taglay mo na yung sinful flesh. Kasi yung nanay mo at yung tatay mo nagluwal sa'yo, mga makasalanan din eh. So ano yung pamamana nila sa'yo? Yung sinful flesh lang din nila. Alangan naman na ipanganak ka nila with the heavenly being. Wala, hindi nila kaya yon. Kasi sila mismo sinful sila. So ganyan ka-miserable ang tao. Hindi siya makakahulagpos doon. Kung baga yung cycle of sin na sa buhay niya. Habang lumalaki siya, dumadami yung kanyang kasalanan, nagiging sinungaling siya, nagiging clever siya, nagdadaya siya ng kapwa niya, ganun. Ang dami niyang ginagawa na, no? At natututunan niya lang tong i-manage, lalo at pag siya nakapag-aral na medyo prim and proper naman siya, pero makasalanan pa rin siya. Kahit ang dami niyang diploma, kahit ang dami niyang academic achievement, kahit na ang taas ng posisyon niya, magaling lang siyang magdala pero sinful pa rin siya. Kaya wala siya hanggang sa mamatay siya, sinful siya eh. Yan ang tao. Kaya nga miserable ang tao without God. Without Christ, kawawa ang tao, pupunta talaga siya ng impyerno. So ngayon, ipinaliwanag dito ng Panginoong Yesus kay Nicodemus, subalit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So sabi niya kay Nicodemus, huwag kang malito, Nicodemus. Ihiwalay mo yan. Kung ikaw pinanganak ka sa laman, pinanganak ka ng parents mo sa lupa, kinakailangan mo ring ipanganak ka sa Espiritu. Dito, ang magluluwal sa iyo ay ang Espiritu, hindi na ang mga magulang mo. Kasi yung kapanganakan mo sa nanay mo, ito yung tinatawag na earthly birth. Okay? Earthly birth or physical birth. Pero yung pinag-uusapan natin dito ay heavenly birth or yung spiritual birth. So wag kang malito, sabi niya kay Nicodemus. And then ipinagpatuloy niya pa yung discussion. So kasi ditong-dito nga si Nicodemus no, bagamat siya ay teacher of the law. Matalinong tao ito eh. Pero sabi ng Panginoong Yesus, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. So ganyan yung pinapanganak sa Espiritu. Mahirap maunawaan kasi hindi mo nakikita eh. Hindi siya tangible eh. 'Di ba? Mahirap talagang maintindihan. Sa payak na nating pag-iisip, maliban na ikaw ay bigyan ng pangunawa ng Espiritu Santo. Kasi ang Holy Spirit ang nakikwiken sa ating puso't isipan. Okay? So, ganun yung nangyayari. Tignan niyo, 'di ba? Tayo naman pag alam mong mahangin.
Kasi tinitignan mo yung activity ng hangin sa mga dahon. Okay, nararamdaman mo yung hangin, pero wala kang nakikita eh. So, ang laking problema nito para sa isang taong makamundo. Kasi nga, ang tao sa mundong ito ay to see is to believe. Kaso hindi mo nakikita yung trabaho ng Diyos. It is a mysterious secret working ng Espiritu sa buhay ng isang tao. Ito po yung regeneration. Kung papaanong ikaw wala kang control nung ipinanganak ka ng nanay mo, ganun din wala ka ring control nung ipinanganak ka ng Diyos sa ikalawang pagkakataon. Kung papaanong ikaw ay totally inactive, passive, nung ipinanganak ka ng nanay mo, wala kang na-contribute ni katiting. Ganon din naman nung ikaw ay na-regenerate, wala ka rin na-contribute ni katiting. Kasi nga, parehas yung idea. At makikita mo na lamang yung trabaho ng Panginoon. Sabi nga nito, parang hangin, no? Ang hangin, we cannot control the wind. Kahit anong attempt mo na kontrolin mo ang wind, hindi mo yan magagawa. Kasi wala tayong kapangyarihan na kontrolin ang hangin. We cannot command the wind. Only God can do that. Okay? So it is an entirely work of God. Kaya nga, iyan po dyan po yung malalaman nyo yung monergistic regeneration. Ano po ba ibig sabihin ng monergistic? It is entirely the work of God alone. Walang participation ng tao nung tayo ay niligtas niya. Kaya nga monergistic. Hindi yung para bang tinulungan mo ang Diyos para ikaw ay maligtas. Hindi po ganun yun. We are totally incapable with regards to our salvation. Kaya nga, nilinaw ito ng Panginoong Hesus sa may John chapter 6. Sabi niya, it is the Spirit that gives life. It is the Spirit. And flesh profits nothing. Walang nai-contribute ang flesh natin. Wala tayong naiambag ni katiting. And then sabi ng Panginoon, the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Amen? Kaya nga napakahalaga mga kapatid yung pakikinig. Kayo na buong puso kayo nakikinig sa salita ng Panginoon, yung mga sinasabi ko kasi hindi yan galing sa akin. Galing po yan sa Panginoon. Habang ikaw ay nakikinig, yung Espiritu ng Panginoon nagtatrabaho rin sa inyo. Hindi nyo alam paano nag-work ang Holy Spirit. Pero hindi mo alam na nire-regenerate niya na pala. Nire-renew niya na pala yung puso mo. Nire-renew niya na pala yung being mo na hindi mo alam. Kasi the Lord works in a very mysterious way. Tatandaan po natin yan. Okay. So ngayon, what is regeneration? So ang regeneration mga kapatid ay uulitin ko, it is a supernatural birth. It is a miraculous birth. It is our spiritual resurrection. Diyan tayo nag-umpisa. From death to life. Nabuhay ka na at ngayon nakakapag-respond na tayo sa Diyos. Nauunawaan na natin ngayon ang kanyang salita. Nakakapaglingkod na tayo sa Panginoon. May pangunawa na tayo sa kanyang mga kalooban. Noon, anong alam natin? Wala. Wala tayong inatupag kundi mundo. Wala tayong inatupag kundi sarili natin. Kung mga bagay na yung puro interest lang natin. Totally walang meaning sa atin ang salita ng Panginoon. Wala tayong interest sa Word of God. Kaya nga, parang ang Word of God, parang optional lang sa'yo yan. Hindi. Pag ngayon ikaw ay na-regenerate, ang Word of God ay bahagi na ng buhay mo. You cannot live without the Word of God. Di ba naalala niyo yung Matthew 4:4? Kita mo yung pagkakasabi ng Panginoong Hesus, except
a man, sabi ganon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. What does it mean? Kasi ganito, no, na nung tayo kasi wala pa sa Panginoon, nung tayo patay pa, ang alam lang natin na ano, buhayin itong physical na katawan natin. Pakainin natin yung itong physical na katawan natin. Alagaan yung physical. Wala tayong ibang inisip kundi yung ating itong physical na laman. We do not care about our soul. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Na hindi mo nga alam na ang kaluluwa mo pala, kailangan din pala niyang kumain. At ang pagkain ng kaluluwa natin ay salita ng Diyos. Isipin niyo, mga kapatid, no? Lumaki na tayo, ni wala man lang tayong alam-alam sa may Bible, wala man lang tayong alam ni kahit na isang a single verse from the scriptures. Hindi ba? Di ba nakapagtataka yun? How come na ikaw, you call yourself Christian and then wala kang alam sa salita ng Diyos? Samantala, ang pagkain, kung talagang ikaw ay nasa Panginoon, meron kang thirst sa Word of God. Kasi alam mong pagkain mo yun, hindi mo ba napapansin, mga kapatid, di ba? Kaya nga may mga kapatid tayo na from other countries nandito, may mga kapatid tayo sa Israel, may kapatid tayo sa Amerika, may kapatid tayo sa Canada na nakikinig dito sa ating programa. Bakit sila nandito? Meron tayong kapatid sa Mindanao, may kapatid tayo sa Visayas, may kapatid tayo sa iba't ibang panig ng Luzon. Bakit sila nandito every Bible study? Why? Kasi meron silang thirst. Saan galing yung thirst na yon? It is caused by the Holy Spirit. May pagkauhaw sila sa salita ng Panginoon. Hinahanap-hanap nila yung salita ng Panginoon kasi it is the words that the Lord has spoken unto us. They are spirit and they are life. Pag tuwing tayo nakikinig, kumakain yung kaluluwa natin. Tuwang-tuwa yung kaluluwa natin. Kaya nga ang tawag nga ng ang terminology ng ibang kapatid natin, manginginain, di ba? Manginginain tayo. Yes, tama yun eh. Kumakain yung kaluluwa natin. Nagre-rejoice yung ating kaluluwa. Kung papaanong sa physical realm, di ba, na pag ikaw hindi ka kumain ng isang meal, gutom ka na, halos pag yung sa sunod kainin mo, kung gusto mo, pwede lang 2 portion ng kainin mo eh. 'Di ba? Ganun, how much more yung kaluluwa ng isang tao na hindi siya nakakain ng salita ng Panginoon mula pa nung bata siya hanggang sa lumaki na siya. Pero ang alam niya sarili niya, anak siya ng Diyos. Ang alam niya, reliyoso siya. Pero kailanman, hindi siya nagbigay ng space para sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga, kasi patay nga eh. 'Di ba? Ngayon, kaya nga tayo meron na tayong alam niyo ba yung hunger pangs natin? Yan po'y patunay na buhay ka. Kasi ang patay wala siyang hunger pangs. Wala siyang nararamdamang gutom kasi patay nga siya eh, 'di ba? O salamat sa Panginoon, 'di ba? Salamat sa Panginoon, meron na tayong may nararamdaman na natin yung buhay buhat sa Panginoon. Nauuhaw tayo sa kanyang mga salita. Hinahanap-hanap natin. Yung iba nga, alam nyo ba yung etong oras natin, yung iba kanya sa Canada, no? Opposite yung oras nila sa atin. Minsan gigising pa sila ng madaling araw para makinig sa atin. Isipin nyo yun, ano? 'Di ba? Yung mga kapatid natin sa Israel, ilang oras yung pagitan natin? I think 5 hours. So, yung iba nasa trabaho pa, ano sila eh. So nakakatuwa lang, hindi po ba? So ano nga uli ang regeneration? It is the process by which the Holy Spirit quickened. So anong ibig sabihin ng quickening? Binibigyan tayo ng buhay ng Holy Spirit. Kung papaano tayo na i-quicken ng Holy Spirit para bigyan tayo ng buhay yung patay na sinful being. At ito ay sovereign act ng ating Diyos. Okay? Kaya nga doon sa may Colossians, gustong-gusto ko yung statement doon sa Colossians 1:13 na, "For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom
of His Son, of His beloved Son. So, yun yung nangyari sa tagpong ito. Inilipat ka, na i-transfer tayo mula sa kingdom ni Satanas, na ilipat tayo sa kingdom ng Panginoong Yesus. Mula sa kingdom of darkness, na ilipat tayo sa kingdom of light. Iyan actually ang nangyari sa regeneration. Wonderful, hindi po ba? Kahanga-hanga. Kahanga-hanga ang trabaho ng Panginoon sa buhay natin. At ito mga kapatid, yung isang katotohanan na tumanggap tayo ng pagpapala sa Diyos. God has blessed us. You cannot compare this in monetary amount. Kaya nga mga kapatid, minsan tayo, ito yung isang problema ko minsan sa ibang mga Kristiyano. Yung kino-compare nila yung buhay doon sa kunyari sa financial status. Pag wala silang pera, malungkot na malungkot sila, para bang katapusan na ng mundo, parang pinabayaan na sila ng Diyos. O kaya minsan pag nawalan siya ng trabaho, parang bagsak na yung ano. Mga kapatid, kahit wala kang pera, kahit may sakit ka, kahit ikaw ay nararatay, kahit ikaw ay nasa bilangguan, you are blessed. Kasi wala nang makapagbabago ng katotohanan ito na ginawa ng Panginoong Yesus, na ikaw ay tinanggap niya na bilang kanyang anak. At kapag sinabing anak, ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Ikaw ay kabilang na sa kanyang kaharian at hindi ito kayang tumbasan ng anumang salapi. You are blessed by God through Christ. At magpasalamat tayo mga kapatid. Okay? So, sabi nga dito, ito yung napakaganda nito sa may Titus, mas pinaliwanag niya ni Apostle Paul yung kung ano yung papaano yung nangyari nung tayo na born again. But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, He saved us. Kita nyo yung emphasis niya, not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Hindi yan ang basihan ng Diyos, yung ating mabubuting gawa, yung ating mga achievements sa mundong ito. Hindi yan yung achievement ng pagliligtas ng Panginoon. Niligtas tayo ng Diyos kasi kinahabagan niya tayo. Katandaan nyo po yan. It is by grace of God alone. Okay? But according to His mercy, by the washing of regeneration. Kaya nga isa yan sa yan po isa sa symbol ng tubig. Nahugasan ka. Yung marumi nating being, gaano man katindi ang yung kasalanan, hinugasan ka ng Panginoon. And renewing by the Holy Spirit. Mas maintindihan natin yan mamaya, no? Alam nyo naman yung salitang renewal. So, binago talaga, no? Ni-rewind. Okay? Whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior. So, iyan ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga pagkapatid, pag ikaw ay born again, napakapalad mo. You have been blessed. Kasi hindi lahat ng tao ay nabiyayaan ng ganyan. Hindi nyo napansin, maraming tao namang nag-a-attempt na lumapit sa Diyos eh. Dumadalo ng church kasi naimbitahan sila, pero wala silang makita. Wala silang maunawaan, sarado. Pero bakit ikaw kapatid nakakita ka? Bakit ikaw nakakaintindi ka ng tinuturo? Kasi may buhay ka na. Amen po ba? Masaya po ba kayo doon mga kapatid? Okay. Kasi hindi ganyan ang kalagayan ng lahat ng tao. Ako'y tumanda na sa pagtuturo. Ang dami ng taong namit ko. Ilang Bible study ang kinandak ko, pero nakita ko talaga, hindi lahat ng natuturuan ay lumalapit sa Diyos. Okay? Iilan lang talaga ang magre-respond sa Panginoon. Yung mga na-quicken lang ng Holy Spirit. Okay. So dito mas ipinaliwanag ito sa Ezekiel chapter 36, yung born again. Yung
paano to nangyayari. Then I will sprinkle clean water on you and you will be clean. So yan yun, no? Yung washing of regeneration na pinag-uusapan kanina. Yung symbol ng baptism. Okay? Ito yung reality. Yung symbol kasi, it is not the reality, but it points to reality. Okay? So, yung baptism kasi pinapakita doon na nilubog ka sa tubig, tapos ikaw ay bumangon. So, dalawa ang symbol pala ng tubig. Una, yung ikaw ay inilibing, na-judge yung iyong lumang pagkatao, yung makasalanan mong being, yung isinumpang being, na ilubog yon. At nung bumangon ka, nahugasan ka sa lahat ng iyong karumihan. So, yun yung ikalawang symbol niyan. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. And I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Ang Diyos ang gumawa niyan. Siya ang naglinis sa atin. Kasi wala tayong kakayanan na linisin kahit na yung pinakamaliit mong kasalanan, wala kang kakayanan na tanggalin yan o linisin yan sa buhay mo. Only the blood of Christ can do that. Okay? So moreover, I will give you a new heart. So nakita nyo, no? Hindi yung hindi yung ni-renovate lang yung puso eh. Wala na yung puso na yung dati nating pagkatao, talagang na siya. Hopeless na yon, incurable na siya. Without remedy. So ang binigay ng Panginoon, a brand new heart. At saka a brand new spirit. Kasi noon talaga rebelde tayo sa Diyos eh. Ayaw natin magpasakop. Yung sabi, testimony ni Apostle Paul yun sa Romans chapter 8. Pero binigyan tayo ng espiritu so that we can yield to God. We can respond to our God in love. Para matuto kang mahalin mo ang Diyos. Kasi noon, sa totoo lang noon, di natin mahal ang Diyos. Ang mahal lang natin, sarili lang natin. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga miserable ang tao eh. Apart from God. Okay? So binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso, bagong espiritu, nang matapos niya tayong linisan, at tinanggal niya yung pusong bato. 'Di ba? Akala natin kanta lang yan, no? Pusong bato. Pero totoo po yan, sa may Bible po yan. Tinanggal ng Diyos ang pusong bato mula sa atin at binigyan tayo ng heart of flesh, yung bagong puso na marunong muling tumibok. Kasi noon kalos na yung dati nating puso. Wala na siyang remedy. And then, sabi niya rito finally in verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Alam niyo ba, iyan ang pinakamahirap na gawin. Yung lumakad sa kalooban ng Diyos. Yung lumakad sa pamantayan ng Diyos. Yung magpailalim sa rule of God. Hindi yan kailanman mangyayari sa iyo maliban na ikaw ay bigyan ng bagong puso, bagong espiritu, at yung espiritu mismo ng Panginoon ang tutulong sa atin, magbibigay sa atin ng willingness to obey God. Lahat nga galing sa Kanya eh. Walang galing sa atin. Even yung willingness natin. Okay? And you will be careful to observe my ordinances. Yan, no? You will be careful to observe my ordinances. Yan, kailan mangyayari yan? Kapag ikaw ay na-born again na. Okay. So, kaya sabi nga ng Panginoong Yesus ni Apostle Peter sa may chapter 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again. So, sino yung nag-cause? Saan nag-umpisa yung causality? Si God. Siya yung pinagmulan. Siya yung nag-initiate. He caused us para ikaw ay ma-born again. Hindi ikaw ang nag-born again sa sarili mo. Okay? Si God ang nagbo-born again. At yung muli mong pagkasilang, yung muli mong yung bago mong buhay sa Panginoon, of course, baby ka pa.
Baby ka pa nun. Kung paano kang ipinanganak ng nanay mo sa physical realm, ikaw ay baby, napaka-delicate, ah, ganun din tayo sa espiritu. Okay? Baby pa tayo and we need to grow. We need to become mature. Kaya kinakailangan natin na yung constant reading. Alam nyo ba ang sa mga lalo na sa mga baguhan na born again, it is a necessity sabi ni Apostle Peter. It is necessity na kumain ka ng kumain ng Word of God kasi doon ang tawag ni Apostle Paul diyan kinumpara niya tayo sa newborn babe. Like a newborn babe sabi ni Apostle Peter, drink spiritual milk. 'Di ba ang baby kailangan niya ng milk, 'di ba? So, ganun din ang admonition niya sa atin. Kung ikaw ay bago ka, mag-crave ka sa milk. Di ba ang baby, nag-crave siya sa milk, di ba? Puro daddy yan, eh. Wala na siya alam kundi daddy, eh. Di ba? So, ganun din dapat ang born again. Alam nyo ba, ito ay isa sa palatandaan na ikaw ay born again. Meron kang thirst, meron kang quest for the Word of God. Hindi mo na kinakailangang ipagdildilan sa tao. Magbasa ka naman ng Bible. Mag-pray ka naman. Hindi. Ikaw mismo yun eh. Kasi nga, baby, kailangan namang mabuhay. Necessary yan sa normal function ng iyong being, yung mag-crave ka sa pure milk sa Word of God. Ngayon, kung ikaw sinasabi mong born again ka and wala kang craving sa Word of God, yan ang pagkain natin. Then, you have to ask yourself, bakit wala kang desire? Wala kang drive na hanapin ang salita ng Panginoon. Something is missing in your life. Something is wrong. Amen? So think about it mga kapatid, no? At ang isa pa rito, na tayo ay na-born again into a living hope. Yan na. Diyan na nag-umpisa ang pag-asa natin. Alam niyo ba ang pag-asa natin sa Panginoon, ang tawag niya sa may Bible is a living hope. Bakit po may adjective pa na living? Kasi alam mo ang tao, hopeless na siya. He is doomed. Doomed siya for destruction ng tao. Kahit na marami siyang title, kahit mataas ang position sa mundo, pag namatay siya, ang kanyang destination, impyerno. Hindi po ako nagsasabi, it is testified by the Bible po yan. Pero tayo mga kapatid, mga na kinahabagan ng Panginoon, we are born in a living hope. Malinaw yan, sinabi ni Apostle Paul yan eh. We have now hope, we have now God in this present world. Kasi kung wala sa iyo ang Diyos, wala kang pag-asa. Kasi ang pag-asa ay nagmumula lang sa Diyos. At ang pag-asa sa Diyos ay buhay. Okay? It is a living hope. So magkakaroon na ng katuparan ng lahat sa buhay mo habang ikaw ay nagmamature sa Panginoon, habang ikaw ay lumalaki sa Panginoon. Makikita mo yung pag-asa na yan sa Panginoon ay palaki rin ng palaki. At yung pag-asa na yan ang magdadrive sa iyo na patuloy mong ipurso ang pananampalataya hanggang wakas. Anumang klaseng pagsubok, anumang klaseng kahirapan, anumang klaseng ordeal ang kaharapin mo, dahil sa hope na yan, yung hope na yan kasi nakaangkla yan sa trono ng Panginoon. Alam mo ba ang taong walang hope, ayaw niya nang mabuhay. And the reason we survive is because we have hope. Naintindihan ninyo kung gaano kaimportante ang hope sa isang tao? Meron kang inaasahan sa Panginoon. Kasi kung wala kang inaasahan sa Panginoon, bakit pananampalataya sa Panginoon? Ganyan kaimportante ang pag-asa, kapatid. Isang napakagandang paksa niyan. Yung hope. Kaya ka nga talagang nagsasacrifice din na makasunod sa Panginoon dahil alam mo na may aasahan ka sa Panginoon. We have to endure all trials or tribulations, lahat ng hardships na kakaharapin sa may buhay na ito dahil alam natin na meron tayong tatamasahin sa Panginoon at maganda maintindihan mo kapag ano yan. So pag-uusapan din po natin yan in the near future. Kasi importante
sa isang Kristiyano, alam niya yung pag-asa niya kay Kristo. Yan. Kaya nga, sinulat yan ni Apostle Pablo sa, I think, in Philippians, sinabi roon na, Christ is the hope of glory. So, that is a very, a separate topic, a wonderful topic, na lalong mag-uumapaw ang inyong pag-asa sa Panginoon. But for now, i-limit natin yung ating discussion. So we still have 5 minutes sa ating through the resurrection of Jesus Christ our Lord from the dead. Okay. So ngayon, nung tayo ay na-born again, dito lang tayo nagkaroon tinatawag na the newness of life. Diyan na mag-uumpisa ang lahat. Without regeneration, pag hindi ka na born again, everything is old in your life. Di ba naalala niyo yung 2 Corinthians na kinot natin nakaraan? If anyone is in Christ, he is a new creature. Bago na siyang nilalang. All things have passed away. Behold, all things become new. So pag na-born again ka na, lahat na magbabago na. That is the beginning. Kaya nga ang atin pong regeneration is our beginning. Yan ang iyong umpisa sa kaharian ng Diyos. Yan yung umpisa mo ng makalangit na buhay. Yan yung umpisa mo sa maging anak ng Diyos. Yan yung umpisa mo para sa isang bagong buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. It is a new beginning. It is a new beginning. Kaya nga, dahil nga lahat bago, pati buhay mo ngayon bago. Kaya nga, yan yung terminology na ginamit niya. Therefore, we have been buried with Him through baptism into death. So nakita niyo yung mga terminology, kung ano yung nature ng baptism. Nilibing ka. Namatay ka, inilibing ka sa pamamagitan ng bautismo. So that as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Kasi kung wala kang yung tinatawag na spiritual resurrection from the dead, wala kang uumpisahan. Walang new. Everything is old. Amen. Kahit sabihin mo every year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, mapapagod ka lang every year sila mong Happy New Year, lahat yan old. Because of the oldness of life. But now in Christ, in regeneration, meron na tayong bagong buhay. May uumpisahan na tayo. Pwede ka na ngayong makapamuhay sa Panginoon. Yung sinasabi mong dating imposible, possible na ngayon. For example, pwede ba tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon? Pwede na. Isa ako sa mga testimony dyan. Kung ako titignan kong sarili ko noon dahil sa tindi na aking kasamaan noon, it is very impossible for me na makasunod sa Panginoon. Pero kitang-kita ko yung trabaho ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-empower sa akin para sumunod sa Panginoong Hesus. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ito pong verse na to. Sabi niya, so this I say, sabi ni Apostle Paul, and affirm together with the Lord that you walk no longer just as the Gentiles also walk. Huwag na kayong lumakad tulad ng nilalakaran ng mga pagano na walang Diyos. Mangyayari lang yung kapatid kung meron ka ng newness of life. Kung ikaw ay na-born again na. Kasi it is very impossible sa isang taong patay na lumakad sa daan ng Diyos. In the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God. So nakita niyo yung mga terminology ni Apostle Paul, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart, having become calloused, have given themselves over to sensuality for every practice of every kind of impurity with greediness. Hindi po ba ganyan-ganyan tayo dati? Dati. Amen? Pero ngayon meron na tayong newness of life because of the regeneration na created ng Holy Spirit sa atin. But in verse 20, it says, but you did not learn Christ in this way. If indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as in truth in Jesus. Ngayon, ipinagpatuloy niya at dito tayo magwawakas. That in the former reference to your former manner of life, you lay aside. Hubarin mo na.
Wala ka ng business dyan sa lumang pagkatao. Ituring mo na siyang patay. Yung dating ikaw. Ituring mo ng patay. Possible ba yon? Yes! Possible na siya ngayon kasi meron ka ng newness of life eh. Nasa sayo ng Holy Spirit. Nagkatrabaho ng Holy Spirit sa'yo. May kapangyarihan ka na gapiin yung lumang ikaw, pwede mo nang i-deny ang lust. Pwede mo nang i-deny ang greed. Pwede mo nang tanggihan yung invitation ng evil. Pwede, you can now say no. Pwede na ngayon kasi noon hindi mo kaya yan noon nung wala ang Holy Spirit. It is now possible kasi ikaw ay nakatanggap na ng bagong buhay sa Panginoong Hesus. Kaya nga ang payo rito, you lay aside, hubarin mo na yung luma mong katauhan, which is being corrupted in accordance with its lust and of deceit. And that you be renewed in the Holy Spirit. So ngayon, pag-aralan na natin ngayong ma-rewind na tong isip natin. Kasi matagal na panahon tayong nasanay na humabi ng kasamaan. Ang ating isip noon, mahabang panahon na puro kalaswaan, puro ganito, puro hatred, puro ganitong isip natin eh. 'Di ba? Pero ngayon mag-aral na tayong ma-rewind iyan na mag-start na tayong tumingin sa mga makalangit na bagay. Okay? So doon magbabago lahat kapatid, and we need to grow in this area. That you be renewed in the spirit of your mind and put on the new self. Suotin mo, you have now the responsibility. Trabaho mo na yan kasi ginawa na ni God. God made it possible for you through the power of the Holy Spirit. Pero ikaw, ang duty mo ngayon, ngayong born again ka na, ang duty mo naman ngayon ay hubarin mo yung lumang pagkatao and then suotin mo na yung bagong pagkatao kasi God made it possible now for you. Amen? God has empowered you through the Holy Spirit to do that. Kasi dati hindi mo kaya yan. Okay? Which is in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Pwede ka nang makalakad sa righteousness ng Diyos. Pwede ka nang makalakad sa kabanalan. Kasi God made all things possible for you. And the Holy Spirit is supplying everything we need pertaining to life and godliness. Para makapamuhay ka ng marangal, madesente, sa harapan ng Diyos, ay sinusupply na ng Diyos. Open na ang langit sa iyo, kapatid eh. Anak ka na ng Diyos. Open na ang langit sa iyo. Ang lahat ng supply ng langit ay nasa sayo na. Amen? Kaya nga kapatid, ganito ka-importante ang regeneration. Kaya nga yung sasabihin noon, yung nalala ko nung, ano pa lang kaming kanta noon na, sapagkat kami ay tao lamang, hindi na po natin, ano yun po pwedeng i-alibay ngayon yan. Kasi God is with us. Amen? Purihin ang Panginoon at salamat sa kanyang mensahe sa gabing ito. At tayo pong lahat muna ay yumuko at manalangin. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sa iyong kaligtasan. Salamat sa regeneration. Salamat sa iyong kahangahangang mga gawa sa aming buhay. Salamat at Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak na nakikinig. Nawa, O Lord, patuloy na manariwa sa kanilang puso ang iyong kahangahangang mga gawa. That they may praise you and worship you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.